Jesus. Give me Jesus. Give me Jesus. You can have this whole world. Give me Jesus. When I am alone, oh, when I am alone, when I am alone, give me Jesus. Give me Jesus. Give me Jesus. You can have this whole world. Give me Jesus. When I come to die, oh, when I come to die, when I come to die, give me Jesus. Give me Jesus. Give me Jesus. You can have this whole world. Give me Jesus. Give me Jesus. Give me Jesus. You can have this whole world. Give me Jesus. Good morning everyone, ito po ang inyong lingkod, si Pastor Ruel Camia po mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada para po sa ating pag-aaral ng Salita ng Diyos ngayong umaga. Welcome po sa Tinig ng Pag-asa. Kumusta po kayo mga minamahal kong mga kapatid? Kung ako naman po ang inyong tatanungin, awa po ng Diyos ay nasa kalusugan at nasa kalakasan sa paglilingkod sa Panginoon. Welcome po muli sa isang araw sa ilang minuto ng pag-aaral ng Salita ng Diyos. Kung inyo pong mapapansin sa atin pong pamagat ng pag-aaralan ngayong umaga, ang title po ay What is the Gospel? Ito po mga kapatid ay isang kontrobersyal na naman na pag-aaral sapagkat hindi naman lingid sa inyo na ang ating mga manggagawa, ang ating mga pastor ay lagi na po tayong hinahamon sapagkat binibigyan nila ng emphasis yung Matthew chapter 28:19-20 na kung saan ay hinahamon tayo na mag-evangelize. Humayo tayo at ipangaral ng ebanghelyo. So on that note, we are being charged to share the gospel, to preach the gospel. At utos naman ito ng Panginoon. Ibinili niya po ito sa kanyang mga alagad at iniasa niya sa mga alagad ang pangangaral na ito ng ebanghelyo. At malahalaga po ito mga kapatid. But the problem is, how can you preach something that you don't know? How can you preach something that you don't even experience? How can you share something that you have no knowledge at all? Alam niyo po mga kapatid, ako po ay naging medical representative ng medyo mahaba-habang panahon. Kung meron po akong ayaw na ibebenta ay yung mga bagay na hindi ko pinaniniwalaan. Halimbawa, nung araw po, ako po ay inaalok na magbenta ng insurance. Hindi po dahil hindi ako naniniwala sa insurance, kaya hindi po ako nagbenta ng insurance. Ang dahilan po ay
ano tawag doon? Ang hirap ibenta yung something na hindi tangible. Ibig sabihin, babayaran mo ngayon, ang pakinabang ay sa susunod. Yung parang gano'n, no po. Kaya hirap po ako noon na kumbinsihin ang sarili ko na maging ahente ako ng insurance. Pero nung dumating po ako dito sa Canada at nakita ko po mga kapatid kung gaano kaganda ang insurance, yung insurance policy, ay nakumbinsi po ako na bumili nito, pero hindi naman po ako nagbebenta ngayon. No? So I just want to share to you how important it is to have a sense of insurance. Alam niyo po yung mga sasakyan dito, kasi sa Philippines, alam niyo po, nung araw may insurance din naman po yung sasakyan, yung TPL na tinatawag, yung third party liability. Nakabundol po ako ng bata, tapos nagke-claim po ako doon sa insurance na yun. Alam niyo po, 3 taon, wala po ako na-claim kahit 5. Na po, pinagpasapasahan ako, kayo na rin po ang sasawa ng kahabol doon sa insurance ninyo para kayo makaklaim. Kaya ewan ko kung yun po ay hindi naman siguro problema ng insurance, kundi problema ng mga tao doon sa likod ng insurance policy. Pero nung dumating po ako dito sa Canada, nakita ko po kung gaano kaganda ang insurance. Kapag nagbabahid ka ng insurance mo, ay secured ka talaga. No, pag nabundol ka, no, walang usapan. Kukunin mo lang, pipicture mo yung lisensya lang nung nakakabundol mo. Maghihiwalay na kayo, hindi kayo magtatalo, hindi kayo mag-aaway kung sino may kasalanan. Kasi ang gagawin nyo lang, magre-report kayo and then the investigator will determine kung ano yung naging problema and that's it. I-determine nung nag-investigate kung sino may kasalanan at ang babayaran mo lang yung deductible ng iyong insurance. For instance, dito po sa Manitoba, kahit gaano kalaki wasak ng kotse mo at kahit gaano kalaki yung nasira doon sa nabangga mo, $200 lang po ang deductible. O meron pong 500, meron pong 200. Pero kagaya na sa akin, kahit wasak na wasak yung kotse ko, $200 lang ang babayaran ko and they will repair. Or either a write-off, bayaran na lang yung kotse, or i-repair nila yon kung repairable pa naman. So, nakita ko po yung ganda ng insurance. Dito po may isang kapatiran tayo, niransak yung bahay, nilooban, kinuha yung mga gamit. Lahat po yun mga kapatid ng ninakaw na ibalik lahat ng insurance. Sabi nga, yung iba tumutubo pa. Nasunog ang bahay mo, na po, meron po tayong kapatiran, nasunog ang bahay, itinayo yung bahay. Mas maganda pa ngayon kaysa dun sa dating nasunog. That is the power of insurance. Ano po? At alam niyo po mga kapatid, hindi ko po sinasabi sa inyo ito to show that the gospel is the insurance. No po? Pero in a sense, ganun din po yun. Pero gusto ko lang po ipakita yung kahalagahan ng ikaw kung hindi ka nagtitiwala at hindi mo naiintindihan ang isang bagay, how will you share? How can you share something that you don't believe? Hindi po ba? Kaya nga po, importante na ang bawat isang mananampalataya naiintindihan ito. Kayo po na nakikinig sa akin ngayon, point blank, tatanungin ko kayo, mga mananampalataya po kayo, no po? Mga Kristiyano kayo, most of you are unida from a very long time. Tatanungin kayo, what is the gospel? Ano po yung ebanghelyo? Ano po yung sinasabing humayo at ipangaral na ebanghelyo? Naiintindihan niyo po ba yon? Kasi po nakasalalay doon on how you will present the gospel. If you don't have the knowledge of the gospel, how will you present it? Walang iniwan po yan sa nagluluto eh. Kung magluluto ka, halimbawa, kare-kare. Paano po niluluto ang kare-kare? Naku, hilig natin kumain ng kare-kare. Marami po may gusto ng kare-kare. Halos mga Pilipino alam yung kare-kare. Yung iba nakikikain na lang ng kare-kare, gustong-gusto ng kare-kare, walang pakialam magluto ng kare-kare. And they don't mind. Wala silang pakialam doon. Ngayon, ipalagay natin ang gospel ay ito. Kung ikay born again, basically, ay nakaranas ka na ng gospel. Nakatikim ka na ng gospel. If you are really born again, I'm talking to the Christian, ano po? Ngayon, kung hindi, paano mo matitikman ang isang bagay na hindi mo pa natikman? Paano mo ito masasabi? Paano mo ito maikukwento? Paano mo ito masishare? Kung hindi mo naman personally alam. Hindi po ba pag nakakain ka na ng kare-kare at nagkwento ka, naku, ang kare-kare, kumare, natikman kong kare-kare, ang sarap.
may peanut butter pala yung kare-kare. Ang sarap ng gulay doon sa kare-kare. Pwede palang haluan niya ng puso ng saging. Pwede palang lagyan ng talong, ng sitaw, ng pechay, at kung ano-ano pa. Alam mo kare-kare, ay kumare, yung palang kare-kare pwedeng gamitin yung pata ng baboy. O kaya yung tripe ng baka, o buntot ng baka. So maikukwento mo ang iba't ibang paraan tungkol sa kare-kare. Why? Kasi naranasan mo ito eh. Ito ang problema kung bakit yung iba, kahit na anong gawin mo, kahit anong pukpuk mo, nagiging leader ng church, nagiging leader ng small group, kinukonsider na kabilang sa G12 ni pastor. Pero tanungin mo, what is the gospel? Nga. Alam pong manalangin, alam mag-lead ng small group, alam yung 4Ws na small group, alam yung welcome, word, works, ano pa ba yung isa? Worship, alam po nila yon. Naglilid ng small group, meron ng sariling 12 alagad. Nakakapag-akay na, pero tanungin mo yung gospel. Ngayon, tanungin nyo yung mga small group leaders niyo. Tanungin nyo yung mga leaders niyo sa church, yung council members, yung elder, yung deacon. Tanungin niyo, what is the gospel? Ito po yung determining factor. Kahapon po sinagot natin, paano natin malalaman kung tayo ay pinili. Paano natin malalaman kung tayo ligtas? Sana po naintindihan nyo kahapon yung pagpapaliwanag. Ngayon, ito naman, yung gospel na tinatawag. Alam niyo po, ang basihan natin dyan, 1 Corinthians 15. Ang sabi po ni Apostol Pablo ganito. Sa unang Korinto 15, 3-4, ang sabi po niya, "For I delivered to you as of first importance what I also received." Sabi ni Apostol Pablo, ibinibigay ko rin naman sa inyo ng napakahalaga yung aking tinanggap. Ito yung gospel. Yung tinanggap ni Apostol Pablo na siyang ibinibigay niya sa mga taga-Korinto. May kapangyarihan si Pablo na ikwento, ibahagi, i-share, kasi naranasan niya. Ang mabigat dito, yung mga hindi naman totoong na born again, na tinrain lang ni pastor na mangaral, kuno, ay anong gagawin nun? Pero itong si Pablo first hand. Sabi niya, "For I delivered to you as of first importance what I also received, that Christ," ito yung gospel, "that Christ died for our sins in accordance with the scriptures, that He was buried, that He was raised on the third day in accordance with the scriptures." This is the gospel. Alam niyo po, there is no greater message to be heard than that which we call the gospel. But as important as that is, it is often given to massive distortion or oversimplification. Nakakalungkot mga kapatid. Ito pong ibanghelyong ito, itong mabuting balitang ito, hindi po ito ang ipinapangaral ngayon. Many people, pakinggan nyo ako, many people think they are preaching the gospel to you when they tell you, you can have a purpose for your life. Very common to nowadays. Tatayo si pastor, do you want to have purpose in your life? You don't have a purpose in your life, you can find your purpose in God. So if you want to have your purpose right now, raise your hand and come to me, I will help you find your purpose. That is one. Second, or that you can have meaning to your life. Mga kapatid, you don't have meaning in your life. If you want to have meaning in your life, come to God, come to Him, come in front and I will pray for you to have meaning in your life. Or that you can have personal relationship with Jesus. This is very common. Who among you would like to have personal relationship with Jesus? Come, and I will pray for you. Mga kapatid, gusto ko sabihin sa inyo, all those things are true. All those things are important. But they don't get to the heart of the gospel. Ulitin ko. Having a purpose in life is good. Having meaning in your life is good. To have personal relationship with Christ is good. But those are not gospels. They don't get to the heart of the gospel.
Ito po yung pinapangaral ngayon, di po ba? Kahit sinong marinig yung preacher, ito ang pangaral. But the big question is that the gospel? The gospel, mga kapatid, is called good news. Good news ba yung for you to have a purpose? Good news ba yung for your life to have meaning? Mga minamahal na mga kapatid, it is good news because it addresses the most serious problems that you and I have as human beings. And that is the problem simply that God is holy and He is just and I am not. That is the biggest problem of mankind. We have a holy God, we have a just God, and we are not. And at the end of our lives, at the end of my life, I am going to stand before a just and holy God and I'll be judged. That is the biggest problem of human. So dahil doon, haharap siya sa Diyos, sa hukuman ng Diyos, at magsusulit sa harapan ng Diyos. Ano ngayon ang ihahatol ng Diyos sa pagiging hindi natin holy at hindi natin matuwid? Automatic, ang hatol ng Diyos sa atin ay ano? Eternal damnation. Kaparusahang walang hanggan sa impyerno. Ngayon, saan papasok yung gospel? Doon papasok yung gospel. The good news of the gospel is that Jesus lived a life of perfect righteousness, of perfect obedience to God, not for His own well-being, but for His people. He has done for me what I couldn't possibly do for myself. But not only has He lived that life of perfect obedience, He offered Himself as a perfect sacrifice to satisfy the justice and righteousness of God. Alam niyo pong one of the greatest misconception sa panahon natin, pakinggan niyo po ito. Ito po kasi yung mga ipinapangaral. Ito po yung mga itinuturo ngayon among Pentecostals and among many preachers. Ito po, misconception ito. Ang misconception is that God isn't concerned to protect His own integrity. Ulitin ko. Ito po yung pinapangaral. God isn't concerned to protect His own integrity. Paano yung sinasabi mong yan, Pastor Camia? Hindi niyo po ba naririnig ngayon, mga kapatid, kung anong mostly pinapangaral ng mga pastor ngayon? That God is love. God is loving. And He is too loving for human to experience His wrath. Sobrang mapagmahal ng Diyos na ayaw ng Diyos na ang tao ay mapahamak. Na sobrang mapagmahal ng Diyos na ang tao ay ayaw niyang parusahan. Ito po yung laging binibigyan ng reiteration sa pagpapahayag ng Ebanghelyo. Na para bang ang Diyos is a kind of wishy-washy God who just waves a wand of forgiveness to every people at sabi, you are all forgiven. For God to forgive you, mga kapatid, the reality is God need to pay a great price. Alam niyo po ba, mga kapatid, for God to forgive you is a very costly matter. Ang kabayaran po ng kasalanan, mga kapatid, ay kamatayan. Walang pwedeng bumago nun. Wala pong pwedeng bumago sa parusa ng kasalanan. The wages of sin is death. Ngayon, meron pong tatlong klase ng kamatayan binabanggit po sa banal na kasulatan. Meron pong binabanggit sa Biblia na 3 kinds of death. Yung pong tinatawag na physical death, meron pong spiritual death, at yung tinatawag na eternal death. Yung kamatayang pangwalang hanggan. So, ang point of the matter is, ang Diyos hindi po pwedeng tingnan ang kasalanan at sabihin niyang, okay, sige, forgiven na.
Kasi elected ka naman eh. Hindi po ganoon. Kasi po ang Diyos is a just God. May integrity na pinapangalagaan ng Diyos to the point na hindi ko kayo pwedeng patawarin nang hindi na babayaran ang ginawang kasalanan. Nakuha niyo po mga kapatid. At ano po ang ginawa ng Diyos? Because the sin of man needs to be paid, it cost the sacrifice of God's only Son. So valuable was that sacrifice that God pronounced it valuable by raising Him from the dead. So that Christ died for us, He was raised for our justification. So the gospel is something objective. It is the message of who Jesus is and what He did. The gospel is presenting objectively the message of Christ and what Christ did. Most of the time, kapag ipinipreach na po yung gospel, hindi na ito naririnig. Kung sino ang Panginoong Hesukristo, kung ano yung kanyang ginawa, at kung ano ang kanyang mensahe. It is also a subjective dimension. How are the benefits of Jesus subjectively appropriated to us? How do I get it? And the Bible makes it clear that we are justified not by our works, not by our efforts, not by our deeds, but by faith. And by faith alone. Sola fide. So the only way you can receive the benefit of Christ's life and death is by putting your trust in Him and in Him alone. Now, pag kayo po ay nakakarinig ng aral ng Panginoong Hesukristo at nung sinasabing gospel, kaninin ninyo inilalagay ang inyong pananampalataya? Ano ang inyong sinasampalatayanan? Ang tawag po sa mga Christian, mananampalataya. But the biggest question is, anong pinanampalatayanan mo? The only way you can receive the benefit of what Christ did is by putting your trust in Him and in Him alone. You do that, you're declared just by God, you're adopted into His family, you are forgiven of all your sins, and you have begun your pilgrimage for eternity. That is the gospel. Now, to explain it even further, subukan po nating tingnan at explain how Jesus is and how does God the Son became man. How now to share the gospel? Paano na po isi-share yung ebanghelyo? Tingnan po ninyo kung ganito po mag-share ang mga pastor sa panahon natin ngayon. Oftentimes, a pastor will give an invitation. Yung after the end of the sermon. Sa mga Baptist, common ito eh. Pagkatapos ng bawat sermon, dadalahin po nila ron sa makaprasong gospel presentation. But the thing is it really the gospel? Nawa? Oftentimes, a pastor will give an invitation at the end of the message and ask the people to come forward to receive Jesus as Savior and Lord. But the pastor never explained who Jesus is. For many, it is like saying, come forward, receive Ruel. Receive Ruel as your own personal Savior. The person sitting there is thinking, who is Ruel? I have no idea, and therefore I will stay firmly glued to my seat because I don't even know Ruel. It is true sa panahon natin ngayon that the name Jesus or Jesus Christ has name recognition, especially in the Philippines. Kapag sinabi mong Jesus, kilala ng lahat yon. Pero ang tanong, anong pagkakilala nila sa Jesus na yon? For the Roman Catholic, yun yung itim na Nazareno. For the Roman Catholic, ito po yung baby Jesus na maliit na Santo Niño. For some, even the Protestants, na ipinanganak ng mga Protestante, they have a misconception of who Jesus is. Mga kapatid, ang dami nga ako ngayon eh. Ang pagkakilala sa Christology, sa paniniwala kay Kristo, siya po ay, ano tawag doon? Anak ng Diyos na mas maliit na Diyos kesa doon sa kanyang ama.
They don't have a clue who Jesus is. Ano po? Most of those hearing the name have no real understanding as to who Jesus is. Some believe that He was a great prophet. Others a great teacher, a healer, a provider. Kaya nga si Jesus mismo, tinanong niya mga alagad ano sinasabi ng mga tao tungkol sa akin? Ang sabi ni Pedro, kayo daw po ay propeta. Sabi ng iba, kayo daw po si Elias. Ngayon sa'yo, sino ako? Ang sabi po ni Pedro, you are the Christ, the Son of the living God. Ano sabi ng Panginoon? Mapalad ka, Simon Barjones, sapagkat ang bagay na ito hindi inireveal ng tao sa iyo. Ang Diyos ang nag-reveal nito sa iyo. Now, what about you? Who is the Christ for you? Who is Jesus for you? Alam niyo po mga kapatid, I have personally shared gospel many times. Many people over the years. And I have discovered that the majority of Protestants do not know or believe that Jesus Christ is God. I always ask the question, do you believe that Jesus is God? And the majority of respond, I don't know. They don't have a clue. So, alam niyo po mga kapatid, sorry no ha? Pero gusto ko po sabihin sa inyo, minsan mabuti pa Roman Catholic Ang mga Roman Catholics do better with this question than Protestant. Because they have had the concept of the Trinity drilled into them from the youth. Ano po? Alam nila na there is a Father, the Son, and the Holy Spirit, three person in one essence, in one God. But most people are confused as to who Jesus, and that is why it is crucial to explain that Jesus is God, the Son who became a man, and the one who came as a Word, and the Word became man, and live among us. How can a person make a decision to accept someone they do not know? And yet, that is what happens in many churches. That is what happens in many congregations. Alam niyo po, there are many scriptural references which teach that Jesus is God, the Son who became a man, and the pastor or evangelist should know this. And you should know, if you are a disciple of the Lord, kung tinuruan ka ng pastor mo na mag-ibanghelyo, ito ang mga talatang kabisaduhin mo. Ito ang mga talatang dapat built-in sa'yo. No? Hindi yung one verse evangelism, dyan na lahat iikot. Mga kapatid, importanteng alam ninyo ang mga talatang ito by heart kasi ito ang dapat ipaliwanag sa mga tao at ito ang gospel na kailangan nilang tanggapin. Minsan, pag i-ebanghelyo, napakasimple. Para bang nagbenta ka lang ng kamote, whether you like it or not, or take it or leave it. Na nandun sa tao yung kapasidad na tumanggi. Kung ayaw mo, wag mo. Kung gusto mo, gusto mo. Kung gusto mo, kapit. Kung ayaw mo, di bahala. Para kayo namimingwit na. Kung ayaw kumagat, bahala kayo. Hindi po ganun ang salvation. Ano po ang dapat nating maintindihan? So bilang pastor, bilang ebanghelista, bilang ikaw ay mananampalataya na magbabahagi ng ebanghelyo, importante ang mga verse na ito. 1, Isaiah 7:14. Ano po yun? Therefore the Lord Himself will give you a sign. Behold, the virgin shall conceive and bear a son, and shall call His name Emmanuel. Kailangan alam mo by heart na si Jesus ang binabanggit ng Isaiah 7:14. Siya ang binabanggit sa Isaiah 9:6. For unto us a child is born, to us a son is given, and the government shall be upon His shoulder, and His name shall be called Wonderful Counselor, Mighty God, Establishing Father, Everlasting Father, Prince of Peace. Siya rin yung John 1:1, John 1:14, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God, and the Word became flesh and dwelt among us. And we have seen His glory, glory of the only Son from the Father, full of grace and truth. Titus 2:13, waiting for our blessed hope, the appearing of the glory of our great God and Savior, Jesus Christ.
Hebrews 1:8, but of the Son, he says, your throne, O God, is forever and ever. The scepter of uprightness is the scepter of your kingdom. Simon Peter, a servant and apostle of Jesus Christ, to those who have obtained a faith of equal standing with ours by the righteousness of our God and Savior Jesus Christ, 2 Peter 1:1. Tandaan po ninyo mga kapatid, many have heard that Christ died for their sins, but they have no idea what it means. Many have heard that Christ died for their sins, but they have no idea what it means. Kapatid, sa Pilipinas, taon-taon inaalala mahal na araw. Ilang linggo na lang, mahal na araw na naman. Holiday po yun sa Philippines. Walang pasok. At dahil holiday yun, di lang naman sa Pilipinas, miski dito, dahil holiday po yun, alam ng lahat ng tao na holiday. Ang tanong, bakit holiday ngayon? Kasi inaalala ngayon yung namatay si Kristo para sa kasalanan. Now, do you have any idea what it means? Mga kapatid, even though Jesus is the Son of God, minsan nga it is better not to use the designation as the Son of God. Why? Because for me, it is better to refer to Jesus as the person to whom I was with, ano tawag doon? I referred to Jesus as the Son of God, and the person to whom I was witnessing agreed with me saying, we are all sons of daughters of God. Kapag binanggit po natin na pinipresent natin si Jesus as the Son of God, most of the time, ang connotations, ang pananaw ng mga tao, lahat tayo ay kaparehas ng standing lang kay Jesus bilang Son of God. Dahil tayo yung mga anak. Di po ba? Bagamat sinasabi ito ng Biblia, it is better to make a point that Jesus is God, the Son who became a man. Nakagaya ng binabanggit sa Isaiah 9:6. Kasi po kung babanggitin po natin na si Jesus ay Son of God, lumalabas po na parang merong ama na mas makapangyarihan sa kanya. Kaya every time na I share the gospel, I share Jesus as God who incarnate. Diyos na nagkatawang tao. Kaya ang lagi kong ginagamit ng mga talata, yung Isaiah 9:6, na siya po ay hula na nung araw pa na a child was born, a son is given, and the government shall be upon his shoulder, and his name shall be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. Na siya'y Diyos na nagkatawang tao. Ano po? So sa ganitong kaparaanan, mabibigyan natin ng emphasis kung sino siya at kung ano ang kanyang layunin sa pagparito. Ito po kasi ang problema eh. Marami naman nakarinig na si Kristo'y namatay sa kasalanan pero hindi nila alam kung anong layunin nito. So, ito po importante. The hearer needs to understand who Jesus is, and that is why it is important to explain that He is God the Son who came and became man. This truth is part of the wonder of God's love that you are trying to convey to others. Si Jesus ay Diyos na anak na naparito at naging tao. Now, alamin natin kung anong layunin. Ito importante mga kapatid. Sa pag-share ng gospel, nalilimutan natin kung anong layunin. Ano ba ang ginawa ni Jesus sa krus ng Kalbaryo? Hindi po sapat na alam lang ng tao na namatay si Jesus. So what? Ano po? Makikita po niyo mga kapatid, ang malaking utang na loob ng tao sa Diyos kung marirealize niya at makikita niya kung gaano kahalaga yung ginawa ng Panginoong Jesus sa Kalbaryo. Minsan po, sa kakukumbinsin ng preacher, parang may utang na loob pa ang Diyos dahil tumanggap ako sa Kanya. Nakukuha niyo po? Minsan on how the pastor present the gospel, ay parang utang na loob pa ng Diyos na nanampalataya itong mga taong to sa Kanya. Because they don't preach the real and proper Christ on the gospel. Kaya dapat po mga kapatid, makita natin na He died for our sins according to the scriptures. Tingnan po natin.
this is where the bad news comes. A person who does not believe that he is a sinner will see no need for a Savior. Tandaan po ninyo, kahit anong kumbinsin ninyo, kahit anong galing ng paliwanag ninyo, kapag ang isang tao ay hindi naniniwala na siya'y makasalanan, hindi siya mangangailangan ng tagapagligtas. Kahit anong sabi ninyo na si Jesus ang Savior, na si Jesus ang tagapagligtas, na siya ay namatay sa krus para sa kabayaran ng kasalanan, people who don't believe that he is a sinner will not need for a Savior. So, therefore, there must be an explanation of the bad news before explaining the good news. Nakuha niyo po? Bago natin, alam natin na ang gospel is the coming of the Savior, the thing that the Savior did on the cross, that's good news. But the sad thing is, before you can share the good news, you need to explain the bad news. At ano po yung bad news? No? The bad news is that there is none righteous. No, not one. Romans 3:10, Romans 3:23. Every one of us transgress the law of God in our thoughts, in our words, and in our deeds. Ano po? More times than we could ever imagine. So the first commandment is, you shall have no other God before me. Exodus 20 verse 3. I broke that commandment every minute of every day of my life for 50 years. I gave no thought to the true and living God, but I had variety of gods that were more important to me, such as money, house, car, anything that I prioritize in my life, those are gods. I was criminal in God's sight. The problem of sin must be properly explained and not glossed over. Hindi po ito pinabababaw, kundi talagang binabanggit yung kasamaan ng kasalanan, at dahil doon yung galit ng Diyos sa kasalanan ay dapat masatisfy sa pamamagitan ng parusa. Kaya yun po ang bad news. The bad news is lahat tayo papunta sa impyerno. Kapag hindi po ganun ang paliwanag natin, we are presenting a false gospel. Because most of the time people are saying, mahal kayo ng Diyos. God loves you. Mga kapatid, kung babanggitin po natin yung lagi yung love ng Diyos na yun, without the integrity of God and without the righteousness of God, you are preaching the wrong gospel. Ang Diyos ay Diyos nga ng pag-ibig, pero ang Diyos ay Diyos na matuwid. Hindi niya pwedeng palampasin na ang taong nagkasala sa impyerno pupunta. Ang tanong, sinong hindi nagkasala? Wala. Lahat tayo nagkasala. Tama. Lahat tayo mamamatay. Patay na tayo lahat. Sa espiritu, patay na tayo lahat. Sa katawan, mamamatay tayong lahat. At sa walang hanggang kaparusahan, mamamatay tayong lahat. Yun ang bad news. Kaya, pag tinanong, saan ka pupunta ngayon? Lahat tayo pupunta sa impyerno. That is how you present the gospel. Lahat tayo papunta sa impyerno because that is how morbid sin is. That is the problem of every humankind. But here comes the gospel. And this is now the good news. Ano po? Ano ngayon yung good news? Many have heard that Christ died for their sins. But the question is, naintindihan ba nito? They have no idea what it means. They heard that Jesus Christ died for your sins. Pero, pumasok ba na sa isipan nila, paano nangyari yun? Minsan po kasi pag nagpipreach ng gospel yung ibang mga pastor, ang kanilang tingin ay alam na nung tao kung ano yun. No? So we need to explain to people that the death is punishment from God on our sins. Kaya namatay si Jesus eh. Alam niyo po ba kung bakit namatay ang Panginoong Jesus? Inevitable yun.
Hindi ho po pwedeng pigilin yon. Kung hindi namatay si Jesus, hindi siya ang tagapagligtas. Hindi po siya pinatay ni Herodes. Hindi po siya ipinapako ng mga Romano. Hindi po si Poncio Pilato ang naging cause ng kanyang kamatayan. It was the Father gave His Son as an atonement for our sin. Yun po ay tadhana, nakatakda sa Panginoong Jesucristo. Layunin po yun ng Diyos, the Father, the Son, and the Holy Spirit. The Trinity works perfectly for the atonement of those whom God has selected. Nakuha niyo po? Alam niyo po, God did not create people with the idea that we would die. Death was first mentioned in the Bible as the punishment on disobedience of God's command. Genesis 2:15-17. Wala po sa equation ang kamatayan, pumasok lang po ang kamatayan dahil sa disobedience, sa kasalanan. God being righteous and just cannot accept those who commit crimes against Him. And that includes you and me. Dahil ang Diyos ay matuwid, hindi pwedeng, sige, sorry na, bayad na tayo. Hindi pwedeng iwagayway lang, sige, pinatatawad ko na kayo. Nasaan ang katuwiran doon? Nasaan ang pagiging matuwid ng Diyos? Nasaan ang kanyang integridad? Meron siya sinabi, tas babawiin niya. Hindi ganun ang Diyos. Kaya, nung sinabi ng Diyos na ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, kailangan mangyari yun. Kaya po doon papasok naman yung pag-ibig ng Diyos. God being righteous and just cannot accept those who commit crimes against Him, and that includes you and me. God's justice decrees that He must punish every crime committed against Him. The punishment is death. Most people, when they hear the word death, they only think of physical death. Because that is the kind of death we are most familiar with. Kaya nga po kailangan maintindihan ng mga tao na hindi lang naman physical na kamatayan ang binabanggit ng Diyos na parusa. In fact, nung nga pong kumain yung unang tao, hindi naman sila agad namatay. So anong death ang binabanggit dito? If instantaneous upon the committal of sins ay igagawad ng Diyos ang parusa. So, ibig sabihin, ang namatay doon talaga, yung actual na spiritual na kamatayan ng tao. Namatay ang tao sa spiritual na kalagayan, and eventually, kalaunan, namatay din sila physical. At ang mga tao, simula noon, na mga namamatay ay sa eternal damnation. Nakuha niyo po? Kaya nun pa lang mga kapatid, inilatag na ng Diyos ang kanyang paraan ng pagliligtas. At ito ay sa pamamagitan ng pananampalataya ng tao sa Diyos. A person who does not believe he is a sinner will see no need for a Savior. Pag tinanong, paano ba naliligtas ang tao? Mga kapatid, sola fide, by faith alone. Doon lang po maliligtas ang tao sa pananampalataya. What about the Old Testament people? Mga kapatid, binanggit ko na po yan noon. Yung pong mga Old Testament people, sila po'y naligtas dahil sa kanilang pananampalataya. Saan? Sa isang tagapagligtas na hindi pa nila nakikita. Pero nananampalataya sila. Amen? And that is part of God's covenant with them. Sabi nga, a person who does not believe he is a sinner will see no need for Savior. When Adam and Eve sinned by disobeying God, they did not die physically, but they died spiritually. God has created them a physical being and placed them in a physical environment, and God gave them physical sense through which they would take in data from the physical world and with their minds.
They compute data and make appropriate decisions. But God is not a physical being. God is a spirit. Ano po? Being having no physical part such as head, body, arms, or legs, na binabanggit sa John 4:24, God is a spirit, ay pinakikita rito na He is a pure spirit, and therefore, God built into Adam a spirit sensor, a spirit being, through which they were able to relate with God. And God told them that they would die if they disobeyed Him, and therefore, when they did what God told them not to do, they immediately died in the spirit realm, in the spiritual realm. Kaya yung tinatawag na spiritual sensor o yung pandamang spiritual within them no longer work properly. Yung pagnanasang spiritual no longer work properly, which meant they could no longer relate to God. They were dead to the spiritual realm. Tandaan po ninyo, ang parte ng tao na lupa ay babalik sa lupa. Yung pong katawan babalik sa lupa. That is the part of human na nung binuo ng Diyos, hinulma ng Diyos ang kanyang mga kamay at hiningahan ng buhay, yun po yung spirit na ibinigay niya sa tao. At yun po mga kapatid, ang Diyos, yun po yung Diyos, the physical part of God that was in man, that is totally dead because of sin, because of disobedience. Kaya dahil doon, they can no longer relate to God. They were dead to the spiritual realm and dead to God. Ephesians 2:1. Later on, they died physically, and then there is eternal death, eternal separation from God and all that is good. 2 Thessalonians 1:9, Revelations 20:14-15. So it is the sin and death problems that make it impossible to a person to gain life with God through his own good works, no matter how good he is. He is still a criminal in God's sight and under the sentence of eternal death. Kaya ngayon, papasok po yung good news, yung mabuting balita. Pero part po yan ng mabuting balita. Part po yan ng gospel presentation. Part po yan na dapat ipaunawa sa tao. Po? So we are all dead to sin. Ngayon, paano ngayon masasatisfy ang Diyos na patawarin tayo sa ating mga kasalanan? Paano tayo mapapatawad ng Diyos sa ating mga kasalanan? Kailangan po mga kapatid, ay bayaran natin ang ginawa nating kasalanan. Kailangan pong merong tumubos sa atin. So, yung word na died for our sins refers to the fact that God the Son became a man, lived a perfect life, allowed himself to be arrested, allowed himself to be tried, convicted, and crucified. And as Jesus hung upon the cross, God the Father took every sin that you and I committed or will commit, and He put them on Jesus and punished Him on our place. Jesus became our substitute, taking my sins on Him, and then the wrath of God my sins deserve. Doktrina po ito mga kapatid. Christology, this is the doctrine of atonement. Ang tawag po rito sa theology, yung tinatawag na vicarious substitution. Vicarious substitution. Atonement, ang tawag doon. Ito yung puso ng Ebanghelyo. Ito yung puso ng gospel. The vicarious substitutionary atonement is the heart of the gospel. This is where we see and understand the great love that God has for us. That the Son would allow the Father to place our sins on Him and punish Him on our place. Remove this and you lose the depth of our sinfulness and the greatness of God's love for us. Tanggalin nyo ito, walang gospel. Ulitin ko mga kapatid, ito po yung sentro ng Ebanghelyo. Na ang Diyos kailangang magkatawang tao. Sapagkat tao po ang nagkasala, tao ang tutubusin.
At ang taong ito na hindi nagkasala, na kung saan nag-fail ang unang Adan, kung saan ang unang Adan ay natukso at nagkasala, itong bagong Adan, ang Diyos na nagkatawang tao, ang berbo sa John 1:1 ay sumama sa atin, wala naging kasalanan. He lived a perfect life. At dahil doon, siya po ang may kapangyarihang magbayad ng kasalanan ng unang Adan. Ang tawag po roon, vicarious substitution. Ang daming views dito mga kapatid. Isang araw tatalakayin ko po yung iba't ibang view ng mga tao tungkol sa atonement. Yung iba naniniwala, yung kamatayan ni Kristo, pagbabayad kay Satanas. Sino si Satanas para bayaran? Mga kapatid, lahat ng ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo, hindi para kay Satan, hindi kung kanino man. Ito po ay para sa Diyos. Ang Diyos po ang kailangang bayaran dahil tayo po'y nagkasala, hindi kay Satanas, kundi sa Diyos. Amen? Meron po kasing view, mga kapatid, ito po, tandaan niyo, may view na yun daw, kapangyarihan ay ibinigay ng tao kay Satanas. Kaya daw po mga kapatid, hindi daw po mababawi ng Diyos yung kailangan bayaran si Satanas. Ano yun? No? Wala po sa Bible yun. Ibang view po yun. Ano po? Pero dito po, ang ating tinitindigan bilang Reformed theologian ay yung pong vicarious substitutionary view of atonement. Na sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo, siya yung naging substitute natin sa ating mga ginawang kasalanan. Kasi ang sabi ng Isaiah 53 verse 6, we like sheep have gone astray. We have turned everyone to his own way, and the Lord has laid on him the iniquity of us all. Isaiah 53. Lahat tayo mga tupang mga tupang ligaw. Kung saan tayo pumunta ayon sa mga gusto natin. At ang parusa sa ating katigasan ng ulo ipinataw lahat sa kanya. Sino yun? Si Jesus yun, Isaiah 53:6. 2 Corinthians 5:21, ang sabi po dyan ni Apostol Pablo, for our sake, He made Him to be sin who knew no sin, so that in Him we might become the righteousness of God. Ang ganda ni Pablo pag siya nagpaliwanag, yun po. For our sake, He made Him to be sin who knew no sin, so that in Him we might become the righteousness of God. Now the question is, para ba sa lahat ng tao yan? No. Yan po ay para lang sa mga pinili. Ngayon, paano ko malalaman kung pinili ako? Balikan nyo yung lesson kahapon. Malalaman nyo kung paano nyo malalaman kung kayo pinili. Sabi po ng 1 Peter 2:24, He Himself bore our sins in His body on the tree, that we might die to sin and live to righteousness. By His wound, you have been healed. 2 Peter 2:24. Ito po, gamit ng Pentecostal ito. Na by His wound, you are healed. Anong healed doon? Physical ba? Karamdaman physical ba? No. Alam naman natin. Spiritual ang pinag-uusapan dyan. Ano po? Ang nilinis dyan, ang pinatawad dyan, ang ginamot dyan ay ang ating kalagayang spiritual. So, gagamitin niya ni Pastor na may karamdaman, oh, in Jesus' name, by His wounds, you are healed. Huwag niyo naman ganunin ng Biblia. Lalo si Mike Velarde, ano po? Oh, kanina napakinggan ko yung si Hiram Pangilinan ba yun? Napakinggan ko po, naka-live pa sa Facebook. Ano po? Nanggagamot live. At gamit na gamit po itong talatang ito. By His wound, you have been healed. They have a misconception. Use the verses out of context. 1 Peter 3:18, for Christ also suffered once for sins. Tingnan po ninyo, for Himself bore our sins. Christ suffered for our sins. Ano pong dinidil dito? Hindi physical, spiritual. The righteousness for the unrighteous, that He might bring us to God, being put to death in the flesh, but made alive in the Spirit. Mga kapatid, the Old Testament animal sacrifices are all pointed to Christ and the work He would do for us through His death. God punished Jesus so He can forgive us and not punish us. That is the vicarious substitution
atonement. Sa halip na tayo yon, sa halip na tayo ang mapako, si Jesus ang gumanap nun. That He was buried and was raised on the third day according to the scriptures. Ano pong ibig sabihin nito? The resurrection is essential in the gospel presentation because it proves that Jesus has overcome sin and death. Jesus would still be dead if just one sin has left in Him, because the wages of sin is death. So you will not abandon my soul to Sheol, or let your Holy One see corruption. Psalms 16 verse 10. Hula na ito ng salmista na ang Panginoong Hesus ay hindi kailanman makikita ang korupsyon, because He is God at wala siyang kasalanan. Sabi po ng Romans chapter 1 verses 1 to 4, si Apostol Pablo nagpakilala siya sa mga taga-Roma. Sabi niya, Paul, a servant of Jesus Christ, called to be an apostle, set apart for the gospel of God, which He promised beforehand through His prophets in the Holy Scriptures, concerning His sons, who was descended from David according to the flesh, and was declared to be the Son of God in the power according to the Spirit of holiness by His resurrection from the dead, Jesus Christ our Lord. Therefore, the gospel is the truth that we all are sinners or criminal before God and under the sentence of eternal death or separation from God and all that is good. But in His love for us, in His love and great mercy, God the Father sent God the Son to earth to become a man. Jesus was born without a sin nature and lived a sinless life. He allowed Himself to be crucified. He was not forced to be crucified. He allowed Himself. And as He hung on the cross, God the Father took all of our sins, put them on Jesus, and punished Him in my place. So ano pong nangyari? Jesus took the wrath of God for me, and He died. His body was placed in a tomb, and on the third day, He came back from the dead, never to die again. So God, in His love and grace, has overcome two enemies. Ano yung two enemies na yun? Sin and death. And those who acknowledge to Jesus that they are sinners, and those who trust in Him to save them from eternal damnation, are also forgiven to their sin and given the gift of eternal life with God. Sabi ni Pablo, for I am not ashamed of the gospel, for it is the power of God for salvation to everyone who believes, to the Jew first, and also to the Greek. Romans 1:16. Mga kapatid, Paul was not ashamed of the gospel because he knew that God works His power through the gospel to take people from death to life. That is why he said, it is of first importance, and it should be of first importance in the ministry of every pastor. It should be the first importance in the ministry of the church and of every believer. But how can you be on that ministry kung hindi nyo to nauunawaan? Now, I hope by this lesson, you will be able to learn what gospel is and the purpose of the gospel, and what the atonement of Jesus, the atoning grace of Jesus signifies and what it means. Ulitin ko, mahalaga po ito. Don't just preach sermons na you can find your purpose in Jesus, you can have your life's meaning on Jesus, or come to Jesus to have personal relationship with Him. You cannot have that personal relationship with Him if you don't know Him personally. That's the fact. No? Minsan yan ang panawagan, oh, come to Jesus, open your life, you need to have personal relationship with Him. How can you have that personal relationship with Him? You don't even know Him. You don't even know the reason why He came. Ano po? Para lang po tayong mga tao nung araw na sunod kay Jesus,
Dahil ang gusto po natin ay makinabang sa mga pagpapalang pisikal na binibigay niya. Walang kaibahan ang mga tao ng panahon ng Panginoong Hesus sa mga tao sa panahon ngayon. Walang kaibahan ang mga tagasunod ni Kristo nung siya'y nandito sa lupa sa mga tagasunod na Pentecostal sa panahon natin ngayon. They come to Jesus, they want to have that close relationship to Jesus for the following reason. They want to have the blessing, physical, material, that Jesus is offering. Nung kasama nila ang Panginoon, nakakalakad ang pilay, nakakakita ang bulag, kumakain ang libu-libong mga tao dahil nagpo-provide si Jesus. Pero alam ng Panginoon na kaya lang sumusunod ng mga tao ito ay dahil sa bagay na pisikal. Kaya ano po sinabi ng Panginoong Jesucristo? Sinabi nila sa Kanya, huwag kayong mamuhay sa mga bagay na mga nabubulok. Mabuhay kayo sa mga pagkaing tumatagal sa buhay na walang hanggan. Do not after food that perishing, but food that will last. Again, ano yun? Naintindihan ba natin? Kaya napaka-importante po na nag-aaral. Kaya kung tinuturuan ka ng pastor mo na mag-alagad, tinuturuan ka, dinidisciple ka ngayon, mine-mentor ka ngayon, sabihin mo kay pastor, turo mo nga sa akin, ano ba yung ginawa ni Kristo sa krus? How can I share the gospel properly? Importante, alam ko yung salvation yung doktrina ng salvation. Yun po ang hilingin nyo kay pastor, wag yung kung ano-anong pinagtututuro sa inyo. No, tandaan ninyo, ang salvation ay hindi natin effort. Hindi ikaw ang mangungumbinsi. Lahat ito ay sa kapangyarihan ng Diyos. Kapag hindi mo ito naintindihan, you have a wrong perception of how God saved His people. Kaya lahat ng gagawin mo, human effort. Ngayon po, ang mga simbahan, puro human effort. Pagpaparami, human effort. Marketing strategy, cutting edge, lahat po yan. Puro human effort. Po. Ginagamit po yung ebanghelyo, mga talata ng Biblia, maling interpretation para lang magswak doon. Even alam niyo po mga kapatid, even the definition of vision. No, ito po, ayoko po sanang talakayin to sa inyo, pero alam niyo po, most of the time, look at the cutting edge. Kayo po na nagka-cutting edge. Look at how they define vision. The definition of vision for the cutting edge preaching or lecture is not what God's defined vision in the scripture. Maling-mali. Kung gusto po nyo, bukas tatalakayin. Ay, wala pala tayo bukas. Sa isang araw, para lang makita natin, ano ba yung vision na binabanggit sa Proverbs? Every time nagabanggitin ito ng cutting edge, it is not in reference to the vision definition of the Bible. It will always be in reference to your goal, to your objective as a person. That is not the definition of vision in the Bible. Mali. Anyways, bahala ho kayo. I'm just saying my 2 cents. Tayo po saglit na tumungo, tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, marami pong salamat sa iyo sa patuloy po na pagtuturo sa amin. Salamat po sa nanonood ngayon at nakikiisa sa pag-aaral na ito. Dalangin ko po na magpakahayag ka sa kanila, Panginoon, at maging malinaw sa kanila ang kaligtasang tinanggap ng bawat isa sa amin. Panginoon, sa iyo po ang lahat ng papuri. Idinadalangin ko po sa iyo ang aking mga kapatid na dumadaan sa mga pagsubok ng buhay, patuloy na kalakasan. Ang hiling ko po, ang apo ni Atinora Garcia na nasa karamdaman, ipuin mo po, Panginoon. Ipuin mo rin po, Panginoon, si Ate Esther Bautista, yung pong may mga karamdaman, si Tito Eme, si Tita Tessie, patuloy pong kalusugan para sa kanila. Dalangin ko po si kapatid na Debbie Bernabe, ang kakang Lole Atanasio, si Tatay David Marasigan, si kakang Lole, si Kuya Bobby Marasigan, ang Nanay Elong Santarin, ang patuloy na kalakasan po sa mga
kapatirang may mga edad na, si Nanay Engay Hinido, dinadalahin ko rin sa iyo, Panginoon. Patuloy na pagpapala mo kay Kuya Van at kay Ate Delia Magkawas, ganun din po kay Ate Mirna Sinfuente, kay Kuya Nestor. Dinadalahin ko rin po, Panginoon, ang driving test ni Marvin Adaw bukas sa isang araw, Panginoon. Sana po makapasa na siya para po makapagmaneho na para sa kanyang pamilya. Patuloy din pong pagpapala sa aking mga kapatid na dumadaan sa pagsubok ng buhay. We are praying for baby Ayela Almasar, na nawa po, Panginoon, ay hipuin mo po ang kanyang kalagayan. Nawa po ay maranasan niya ang kagalingan completely sa kanyang upcoming operation. Dinadalangin ko rin sa iyo, Panginoon, ang kalagayan ng buhay ng bawat isa sa amin, especially yung mga nakikinig ngayon sa Tinig ng Pag-asa. Ano man po ang kanilang mga pinagdadaanan, pangangailangan, katagpuin mo ito, Panginoon. I'm also praying for my family, my children, at nawa po, Panginoon, ikaw po ang patuloy na kumilos at magpala sa bawat isa sa kanila. Dinadalain ko rin ang mga kaibigan ng aking pong may bahay sa kanila pong kalagayan, yung may mga karamdaman, si Ate May Pangan, si kapatid na Jules Masalunga. Dinadalain ko po sa iyo na nawa ay patuloy mo pong katagpuin ang kanilang mga prayer request. Yung pong upcoming mammogram ni Dang, dinadalahin ko rin sa iyo, pati na po yung kanyang upcoming check-up sa doktor. Nawa po ay lahat po ay maging okay naman. Patuloy mo pong pagpalain ang aking may bahay. Sa iyo po, Ama, ang lahat ng papuri, lahat ng pasasalamat, ibinabalik ko po sa iyo ang kapurihan sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Ito po ang aming dalangin. Amen. Good morning, mga kapatid, at salamat sa patuloy po ninyong pagsubaybay. Umabot po tayo na mahigit 100 po ngayon po sa mga nanood. Ate Emma Ulaes Monis, magandang araw. Kapatid na Israel Encabo, Nanay Tateng Sarial, magandang araw po sa inyo. Kapatid na Joji Escobal, si Marites Villanueva, Tess, magandang araw. Kapatid na Miriam Galvan, kapatid na Lani Tulagan, Kuya Emil Serrano, magandang araw. Nanay Hilda Mendoza, mula po sa Fox Creek, magandang araw po. Kapatid na Yeyeng Alvarez, kapatid na Leticia Barbosa, kapatid na Ayi at Eric Advincula, magandang araw. Si Debbie Bernabe, magandang araw, Debbie. Kapatid na Moni Frani, kapatid na Joji Escobal, tama po kayo, si Jesus ay Diyos. Kapatid na Abby Casas, kapatid na Noel Andamo, magandang araw po. Kapatid na Mariby Frias, magandang araw sa iyo, kapatid. Kapatid na Susan Gamad, magandang araw sa iyo. Ate Lori Domingo, magandang araw po sa inyo. Kapatid na Agi Victa, kapatid na La Paz Mendoza, Kuya Dol Paredes, ayan. Sabi ni Kuya Dol, marami daw po siyang natututunan. Kuya Dol, magandang araw at salamat sa inyong patuloy na pagsubaybay. Alam niyo, hindi ko masyadong kaklose si Kuya Dol nung nasa Pilipinas ako. Mabuti na lang at may tinig ng pag-asa. Pag uwi ko, Kuya Dol, uupuan kita at makikipagkwentuhan ako sa iyo ng maghapon. Papasyalan ko kayo dyan sa Pasong Santol. Kuya Reynaldo Alcantara, magandang araw po sa inyo. Kuya David Manipol, Ate Merly Toledo, ayan, kapatid na Randy Causaren, Kuya Larry Montillano, Ate Paz de la Cruz, Eric Pillarina, magandang araw sa inyo ni Lily. Kapatid na Echi Bartolome, magandang araw. Kapatid na Jude Cabrera, ayan, kapatid na Melissa Mantele, ayan, May. Ate Cora Dolor, kay Kumaring Ami Santos, ayan. So, sabi po ni Pastor Olan Rebullar, ito po, pakikinggan niyo po ito at ito po ay napakahusay na pastor nito eh. Sabi ni Pastor Olan, the gospel is preached to save those who will accept, regenerate into eternal life, at the same time judgment to those who will reject eternal damnation. Ayan, so linaw po niyan, mga kapatid. So Marieta Puno Escopin, magandang araw po sa inyo. Kapatid na Alvin Laboton, magandang araw, kapatid na Alvin. Ayan, Kuya Rodante Kerubin, magandang araw po.
Sabi ni Ate Mirna Sinfuente, maraming salamat sa mga mensahe na inihahayag ninyo sa amin araw-araw. Nabe-bless po ako at marami na akong nalalaman. Salamat po, Ate Mirna. Kapatid na Gary Morales, magandang araw. Ate Ellen Gonzales, magandang araw po. Kuya Monching, magandang araw po sa inyo. Ayan, pagpalain po kayo ng Panginoon. Christ, the mediator of the covenant of God to man, he who is God and also a man. Praise the Lord. Ayan. Ate Myra Paredes Libertino, magandang araw po sa inyo at sa mga kapatiran sa Aristocrat. Kapatid na Lita Cortez, magandang araw po. Nanay Belen Olaes, yan si Nanay Belen, ito po ay number 1 number 1 fan ko po ito sa Ruel Camia TV at sa Tinig ng Pag-asa. Nanay Belen, maraming salamat. No? Avid supporter po natin ito eh. Ayan, sabi po niya, salamat po na madami ang papuri at pasasalamat sa ating Diyos Ama, Panginoong Hesus at Diyos Espiritu Santo sa pagkapili mo sa aming Bishop Matapang. Ayan. Salamat po, Ate Telly Hernandez. Good morning po sa inyo. Ate Marie Cruz, magandang araw po. Ayan, kay Kuya Eric Maynes, kapatid na Lira Narvaez Bailon. Welcome po sa Tinig ng Pag-asa. Kapatid na Maricar Lim, Nanay Elong Santarin, Pastor Jimmy Antonio, sabi niya, good morning po Pastor, pasama naman po ang pamangkin ko sa panalangin sa Panginoon at tulong na pera ngayon po ay nasa ICU po siya, Toto Martin. Salamat po, God bless. Sama po natin sa prayer yung bata, si Toto Martin. Ayan. Ano daw po yan? Pamangkin daw po ni Pastor Jimmy Antonio. Kapatid na Ruel Barcenas, magandang araw po sa inyo. Ate May Capilar, magandang araw po sa inyo. Ganun din po kay kapatid na Agnes Causaren, kay Ate Elsa de la Marter. Salamat po sa malinaw na paliwanag about sa gospel. Ayan, kapatid na Alvin at Virgie de Rapisa, pagpalain kayo ng Panginoon. Ate Delia Magkawas, Ate Merly Toledo, Kuya Ban at Ate Delia Magkawas, pagpalain po kayo ng Panginoon. Kapatid na Lani Tulagan, magandang araw po sa inyo. Kapatid na Elizabeth Sanchez, Ate Evelyn Cameros, Nanay Carolina Bukiran, magandang araw po. At kay kapatid na Shirley Kawili, yan, asawa po ng ating Pastor Alvin Kawili. So again, maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Wala po tayong Tinig ng Pag-asa tomorrow. It's Saturday. It is also my day of preparation for the Sunday worship. This coming Sunday po, anniversary, 2nd year ng East Winnipeg Unida Christian Church. If you would like to join us in the celebration, mapapanood nyo po ito doon po sa amin pong pananambahan sa Winnipeg Unida. Ang tagapagsalita po natin ay ang Pastor Ruben Del Rosario ng Lidok. So ayun, kung gusto niyo pong, kung nami-miss nyo na si Pastor Ruben, sa Sunday po mapapanood nyo po siya nagpipreach sa Winnipeg, East Winnipeg Unida Christian Church. So atin po itong daluhan, alas 10 po ng umaga yon dito sa Winnipeg this coming Sunday. So ayan, maraming salamat. Ay, naku, magbabago pala ang oras. Paano kaya mangyari nun? Naka-premiere pa naman. Oo nga, no? Mga kapatid, hindi po ako sigurado kasi po sa Sunday magpapalit ng oras. Naka-premiere po yung amin pong YouTube. Paano kaya mangyari doon? Hindi po ako sigurado. So, ayun po. Magandang araw po. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Ruel Camia, mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada, para po sa pag-aaral ng salita ng Diyos dito sa Tinig ng Pag-asa. God bless everyone.